Sa 100,000 tao ang pinangangambahang namatay at nawawala matapos ang malakas na lindol na yumanig sa bansang Haiti. Inaasahang tataas pa ang bilang na ito habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Samantala, 3 pang miyembro ng Philippine contingent ang patuloy na naipit sa mga gumuhong gusali sa Haiti. Ito'y kinumpirma ng AFP Peacekeeping Operations Center sa Camp O'Donnell kung saan sinasanay ang mga sundalo bago sila isabak sa kanilang peacekeeping mission sa ibayong dagat. Live mula sa Capas, Tarlac, nagpapatrol George Carino. Ted, pasado alas 5:30 pa lamang ngayon sa Haiti, kaya inaasahan ng AFP Peacekeeping Operations Center na nakabase dito sa Tarlac na baka mamaya pa magpadala ng bagong report ang Philippine contingent na nandun sa Port-au-Prince tungkol sa kalagayan ng 3 sundalong naipit sa guho. Medyo balisa kanina yung Peacekeeping Operations Center dahil nga hirap sila sa komunikasyon. Satellite phone lamang ang nagagamit na paraan ng komunikasyon doon. At yun din ang ginamit kanina para maihatid ang balita tungkol sa pagkakaligtas sa isang sundalo. Alas 11:30 ng umaga kanina nang maiparating sa Pilipinas ang impormasyon tungkol sa pagkakaligtas kay Army Corporal David Katakutan, isa sa mga miyembro ng peacekeeping troops sa Haiti na naipit sa gumuhong Montana Hotel. Si Corporal David Katakutan ay na-rescue with minor contusion at okay po siya at nasa detachment na siya sa Monrovia sa Montana Hotel. Natukoy na ang kinaroroonan ng 157 miyembro ng Philippine contingent sa Haiti. Pero trapped pa rin sa gusaling pinagtatrabauhan sina Navy Sergeant Perry Panangui, Air Force Sergeant Janice Arocena at Army Sergeant Eustacio Bermudez Jr. Ayon sa AFP, 4 na magkakahiwalay na lugar ang kinaroroonan ng Philippine contingent sa Port-au-Prince bago nangyari ang lindol. Ang 3 naipit ay nasa Christopher Hotel na ginagamit na headquarters ng United Nations. Sa ikalawang palapag sila nag-oopisina. Sa ibayong kalsada nito ang Italian House na headquarters ng Philippine contingent. Napagalaman na gumuho din ang Italian House at may ilang miyembro ng contingent na nagtamo ng konting sugat. Mga maliliit na barracks na lang natira sa compound. Ito ngayon ang temporary center ng UN. Lahat ng espasyo ay ginagamit para sa mga sugatan. Specifically, doon po iniipon lahat ng mga sugatan at yung ibang na-recover na mga namatay na I would presume majority UN staff or other civilians in the area na matatagpuan doon. Doon po nilapatan ng first aid. Bukod sa pagbabantay sa mga opisyal ng UN, abala din ngayon ang Philippine contingent sa pagtulong sa ibang sugatan at sa search and rescue efforts. Yung ating contingent commander po ay nakapagbato sa atin dito ng report through satellite phone. But we are concerned also yung paggamit niya ng satellite phone dahil he has to conserve battery for operational purposes. And also he is also sharing that satellite phone with others. Sa mga kamag-anak ng mga peacekeepers na nais makipag-ugnayan sa AFP, maaring mag-text o tumawag sa cellphone number 0919-877-6728. Pag may dumarating na impormasyon dito mula sa Haiti at involve yung mga sundalo ng Pilipinas, unang sinasabihan ng AFP Peacekeeping Operations Center ang pamilya ng mga sundalo. Ipinapayo ni Colonel Cayetano sa pamilya ng mga peacekeepers na makipag-ugnayan na lamang sa kanila sa telepono. Kung kailangan puntahan, ay kinatawa ng AFP ang pupunta sa pamilya, hindi na kailangang pumunta rito ng pamilya ng peacekeepers. Ulitin ko lamang yung number na ibinigay, 0919-877-6728. Ted. George, kailan ba dapat ang expiration ng misyon ng ating tropa doon sa Haiti? Ang paliwanag kanina ni Colonel Cayetano, 6 na buwan lamang yung kanilang tour of duty. Dapat nga ay pabalik na dito, na-extend dahil sa elections February. Dapat pabalik na dito yung 10th Philippine contingent to Haiti. Pero dahil nga sa nangyari ay inaalam pa kung ano ang magiging desisyon ng Department of Foreign Affairs at ng United Nations. Ted. Salamat, George Carino. Matindi ang pag-aalala ng mga kaanak ng 4 na peacekeepers na natrap sa 2 bumagsak na building sa Haiti. Na-discovery po ng ABS-CBN na ito na pala ang pangalawang beses na naging biktima ng lindol ang 2 sa mga ito. Exclusive nagpapatrol, Gretchen Malalad. Ang lahat ng kaganapan sa buhay po namin. Sa Diyos, sumuhugot ng lakas ang pamilya Bermudez sa gitna ng pag-aalala sa kalagayan ni Sergeant Eustacio Bermudez. Isa sa 4 na Pinoy peacekeepers sa Haiti na natrap sa gumuhong Christopher Hotel.
Clerical staff si Bermudez sa headquarters ng Gumuhong United Nations Building. Pilit nagpapakatatag ang kanyang ina. Sana ho sa mga kasamahan niya, tulungan naman nila yung anak ko na makalabas na sa lalong madaling panahon. Kahapon pa lang na madaling araw naputol ang komunikasyon sa Haiti, pero hindi sumusuko ang misis ni Bermudez. Mahirap talagang ang sakit isip ang nagtatrabaho yung asawa mo dun ganun pa. Ay, natural calamity naman yun. Pero masakit ang layo niya sa amin, hindi namin sila mapuntahan. Magkababata sina Bermudez at isa pang peacekeeper na si Corporal David Katakutan na natrap naman sa Gumuhong Hotel Montana. Pero hindi pala ito ang unang pagkakataon na nabiktima ng lindol ang magkaibigan. Natrap din sila sa Gumuhong gusali ng Christian Colleges of the Philippines sa Cabanatuan City matapos ang 7.7 magnitude na lindol noong July 16, 1990. Nasa koleyo pa lang sila noon. Ayon sa pamilya Bermudez at Katakutan, kung nakaligtas ang dalawa noong 1990 earthquake dito sa bansa, hindi raw imposible na makaligtas muli sila sa parehong trahedya na naganap naman sa Haiti. Ang kanilang matinding pananalig sa Poong May Kapal ang nagpapalakas sa kanilang mga kalooban. Wala ring tigil ang pamilya ni Katakutan sa pag-aabang ng anumang balita sa telebisyon. May awa ang Panginoon Diyos na kung siya man ay aanuhan ng buhay, papasalamat kami. Kung ano naman di magpapasensya na kami. Dininig ang panalangin ni Aling Leticia nang ibalita ng militar na ligtas ang kanyang anak. Naluwag na ang dibdib. Nakaligtas yung anak. Papa, sana magpagaling ka ng gano'n. Nakarating na rin sa mga Bermudez ang pagkakaligtas kay Katakutan. Umaasa sila ngayon na kasunod ng didinggin ang kanilang panalangin. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino.